Pilipinas ang oras, alas 8:34 ng gabi. Narito na ang programang The Secret of Health. Maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan, seryosong talakayan tungkol sa holistic healing at natural remedies. Hatid ng Santhone Plus Gold at Yes to Health. Kasama nyo sa inyong Healthy Sunday Evening Habit sina Ray Sibayan at Doc Algie Bacla. The Secret of Health. Nako, bare months na ho! Simulan po natin ang unang gabi ng ating buwan ng Setyembre o bare months na po mga kababayan sa makakalusugang talakayan. Dito pa rin po sa inyong paboritong The Secret of Health. Abay, siyempre hatid pa rin sa atin ng Santhone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Dito po si Ray Sibayan. Ati pa rin pong kasama sa ating pong Bantay Kalusugan at expert on air, ang PTAC DOH Certified Naturopathic Practitioner at Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Walang iba kundi si Doc Algie Bacla. Doc Algie, isang malusog na gabi po sa inyo, Doc. Malusog na gabi, Ray, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Welcome po. Bagaman maulan at parang may bagyo, sana po okay tayong lahat. Yes, saka kailangan talaga huwag magpapaambon, delikado sa kalusugan natin, And of course, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol po sa ating talakan ngayon pong gabing ito, at maging sa mga produkto ng Yes to Health, abay mag-text lamang po sa DZRH text line. Ito po, 0919-282-6485, 0919-282-6485. Yan. At i-comment po sa amin pong live streaming sa DZRH News Facebook. Ayan. At sa mga nakatutok, syempre, na ngayon ay nanonood sa live streaming natin, syempre, tuloy-tuloy po ang ating watch, share, and win. May chance po kayong manalo ng Santhone Plus Coffee Mix gift pack. At kaya naman po i-share na yung ating live stream, yung The Secret of Health, na makikita po sa DZRH News Facebook at mag-comment. Yan. Hashtag. May hashtag na The Secret of Health. At mamaya po bago matapos ang program, dalawa po yung mananalo na ating gift packs. Yun. Siyempre, yan ay nakagawin na rito sa ating programa, Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Ayan na. Eto na. Exciting itong ating pag-uusapan ngayong gabing ito, Doc Algie, Dahil sa tayo pumasok na sa bare months, countdown na muli para po sa darating na Kapaskuhan. Ang aga. Ang bilis. Parang Abay, kailan lang. matakin mo, Doc. Ngayon pa lang, nakarinig na ako ng mga Christmas song. Kaya nga. Ano ba naman yan, Talagang ayaw na ho magpapigil ng bare months. Ano po? Ngayon pa lang, abay, dapat tayo ho'y magpaka-healthy na. Para ready po sa mga kainan, mga party rito, party roon. Siyempre, di rin nawawala yung inuman, Doc Algie. Tama yan. Kasi talagang sinusulit yung mga ganyang holidays, lalo na pag magpapasko na. At yan nga po'y hilig ng ating mga kababayang mga Pinoy, kapag ganitong sumasapit ang bare months, lalo na pag holiday na, Abay, mahirap magpakasaya sa darating na holidays kung ang ating pong katawan ay hindi na healthy. Naku, hindi ka nakakasabay sa mga party-party, Kaya ngayong gabi ito, mga kababayan, pag-usapan po natin ang isa ring problema sa kalusugan na talaga namang mataas din ang kaso sa Pilipinas, Doc Algie. Totoo po yan. Ang kidney diseases na ngayon, ito'y itinuturing, Doc, itinuturing po yan ng na pampitong dahilan ng kamatayan ng mga Pilipino. Wow. Ayon sa survey. Naku, nasa top 7 pala,
Particular na ito, Doc, itong end-stage renal disease o yung ESRD. Kaya naman, paano nga ba natin maalagaan ang ating kidney, Doc Algie? Yan po yung paniliwanag po sa atin ni Doc Algie ngayon po gabing ito. Pero una muna, Doc, ha? Alam ko marami ka sasabihin, pero una muna, Doc Algie, gaano ba kahalaga ang ating kidney? Ano ang function nito sa ating katawan? So ito, madalas namang pinag-aaralan sa mga paaralan, ano? Pero i-remind lang natin, ang kidney is one of the most important organ. Yes. Siya yung nagbabalance kasi ng fluid natin sa ating katawan. So yung body fluid, importante na balance yan. Kasi pag Yes. hindi siya balance, pwede tayo manghina. Imbalance na. We can have dehydration. At siya rin yung nakakatulong para mag-filter ng mga waste product. Kasi ang katawan natin, constantly, parang makina yan eh. Magpapasok tayo ng fuel, then merong waste. So may mga urea, di ba? Meron tinatawag na creatinine, Okay. and several acids na napuproduce habang ang katawan natin ay nagsusunog ng mga bagay, mga nutrients for energy and for body's maintenance. So nangyayari talaga yan, every now and then merong waste product, and the kidney is responsible for that, especially mga uric acid natin. Talaga. So ibig sabihin, pag nag-slow down ang kidney sa process niya ng pagtatapon ng mga dumi na yan, we will suffer from a certain condition na magpapahirap talaga sa atin. So napaka-importante. Then mahalaga rin ang kidney sa balanse ng mga hormones, because yung kidney natin, nagre-release yan ng hormone, nagpo-produce yan. For example, yung hormone that can help regulate blood pressure. May tinatawag na renin na hormone. Renin. Very important yan to help the body regulate blood pressure. And also, may hormone din na pinuproduce ang kidney para ma-regulate din naman yung production ng red blood cell. Yung tinatawag na erythropoietin. So, kaya pag may kidney problem ka, halimbawa kidney failure, kita mo, namumutla at bumabagsak yung hemoglobin ng isang Totoo yan. tao. And also, importante din ito sa balanse ng vitamin D. Kasi once we have vitamin D, tinutulungan ng kidney na ma-convert ito into a usable form, yung active form. So, kung tayo healthy yung kidney natin, healthy din yung vitamin D supply, healthy din yung immune system natin. Okay. And also yung mga minerals. Alam naman natin that minerals is one of the important recipe for good health. Ang kidney can help regulate yung balance ng calcium, potassium, magnesium, phosphorus. And pag hindi yun naging balanse, we will suffer from several problems. Yung mga cramps, palpitation, panghihina. Yun pala yun. Oo, kaya nga yung tinatawag na electrolyte imbalance. Electrolytes. Diba? Narinig mo yung electrolytes. Yung electrolytes, yun yung mga importanteng minerals that the body needs, especially muscle, nerve, and circulation. Ito yung karaniwan nawawala sa atin na mabilis. No? Yes, lalo na kung we are sweating Yes. Yung more, mga athletes, ano? then wala tayong replacement. So, we will suffer from electrolyte deficiency. So, manghihina tayo. Kaya marami na ospital dahilan lang sa, bumaba yung potassium, bumaba yung ano mo. Yung biglang bumabagsak, ano? Oo. Ang kidney ang nagbabalanse ng mga yon. So, ganun ka-importante yung trabaho nating kidneys. Kaya dapat palang kidney natin inaalagaan ng todo. Ano, pero kung hindi healthy o nagsimula ng magka-problema, Doc Algie, ang ating kidney, ano naman ho ang mga problema sa kalusugan na maaring idurot po nito? Yun. Marami. Kasi ang kidney ay isa sa waste. Marami. Isa siya sa organ na nagtatanggal ng toxin. So, malaking problema sa balanse ng ng katawan yan. So, pwede ka magkaroon ng heart disease. Okay? Wow. Puso Kasi pag mayroon kang kidney problem, kadalasan tumataas yung blood pressure. And if we have high blood pressure, delikado yung puso natin. Kasi hirap na hirap yung puso natin. So pwede ka rin mag-develop ng heart attack and stroke as part ng mga komplikasyon kapag may kidney problem ka. Yun yung effect ng problema sa kidney. Kasi vice versa yan. Pwedeng yung hypertension can lead to kidney problem. Pero kung wala kang hypertension, nagkaroon ka ng problema sa kidney, you can develop. Parang vice versa. Pwede ka mga libang buhay kasi ang kidney is, sabi nga, pag tumaas na yung level ng mga acids and toxins, hindi pa pwedeng mabuhay ang tao ng ganun. Talagang mangangailangan ka ng emergency treatment like dialysis. Pwede yung buto mo lurupok, pwede ka rin magkaroon ng nerve problem. Marami nagkaka-anemia. So yun yung mga risk kapag mayroon kang mahinang kidney o problematic kidneys. Talaga. So yan lahat tayo pala kailangan ingatan ang ating kidney, ano? Hindi ho biro ang problema sa kidney. Pero ano-ano ba, Doc Algie, yung mga risk factors ito?
sino-sino yung mga kailangang magdoble ingat. Ayan, Yan. dahil sa high risk talaga sa kidney diseases. Bago ko sagutin yan, just imagine if we believe that we are created by God, Yes. anong organ ba sa katawan ang create ng Diyos na pares? Dalawa. Di ba baga? Baga. And kidney. Dalawa. Di ba? Di ba? Oh. Dahil napakatindi ng trabaho nila. Kaya okay magbebenta ng kidney kahit kasi na, sabi nila kapag nawala doon isang kidney, okay pa naman yung isa. okay pa, pwede Oo. ka mabuhay, pero yung ang dalawang kidney mo, manganganib na yung buhay Yun mo nga pag napabayaan. what more pag nag-iisa na lang. Yes. So pag meron tayong sakit gaya ng diabetes, so ang karamihan ng mga nagkakaroon ng kidney failure, diabetic. Pag masyado kasi mataas yung sugar, apektado niya yung filtration system ng ating kidneys. And kadalasan na natatanong ko na nagpapadialysis, former diabetic patient. Talaga? Diabetic, hypertensive. Kasi nagkakaroon ng problema yung daloy ng dugo and nahihirapan yung kidney natin. So isa yon, pwedeng i-trans in your family. Pag meron ka ng family member na alam mong nagka-problema sa kidney before, ingat ka na kasi pwedeng ito ay genetic. Pwede rin yung merong predisposition ka for... may pamana. Yes, pwede yun. Oh. Isa yan sa sakit na Mamana. pwedeng may problem tayo na mamana natin yung predisposition to development of kidney problem. Pwede ring obese ka, sobrang taba. So, at the age of senior citizen years, pwedeng automatic yung kidney mo may risks kasi habang tumatanda ang tao, nagkakaroon siya ng mas vulnerable situation lalo na dito sa mga main organ ng katawan natin. And pwede ring pagkapanganak sa'yo, meron ka ng tendency to have that. Yung mga sakit na gaya ng kidney problem. Pero hindi naman kadamihan yun. Mostly pa rin lifestyle. Kapag hindi ka maingat sa diet mo, sa bisyo, may bisyo ka. So, ganun pa rin. Abusado ka na sa katawan mo. Abusado ka. Hindi ka umiinom ng sapat na fluid. So anything that violates your kidney's health, pwedeng talagang mag-develop ito sa'yo. Pero majority partner, mga kaibigan, if you're hypertensive and diabetic, biggest risk yan sa development ng kidney problem. Talaga. So sila ang mas matindi ang tatamaan. Kasi yun yung common reason why magkakaroon ng kidney failure ang tao. Mas rin dito, pag 60 years old ka na above. Yes. Saka yung mga umagamit na mga gamot, yung mga tinatawag na NSAID, yung non-steroidal anti-inflammatory drugs, ito'y okay. Pero pag inabuso ito, for example, hindi naman nire-reseta ng doktor mo, tapos sumakit lang konti, inom ka ng inom. Tapos walang limit. May mga ganun isa ito sa nakalista sa mga risk factor sa development. Kaya lahat ng maganda, pag inabuso mo rin, hindi rin maganda. Tapos may mga sakit din, like may autoimmune disorder ka, yung nagkakaroon ng lupus. Pwede magkakomplikasyon sa kidney mo pag mayroon kang kidney stone or chronic infection. Ibig sabihin yung UTI mo, pabalik-balik, antibiotic. Eventually, paglala niyan, sasabihin ng doktor, may ano ka sa kidney. Yun yung mga problema dito. Ayan. Halos hindi ako makapagsalita. Kasi ang dami talagang ganyang problema. Yes, kidney, di ba? Totoo yan, Doc Algin. Ako. Bukod ho sa asin, may mga pagkain din ho ba, Doc Algin, na nakakapekto sa ating kalusugan ng ating mga kidney? Marami. Kapag ang kinakain natin, mostly high in chemicals, kasi trabaho ng kidney natin is a filtration system. So, salt, protein is also, pag sobrang dami ng protina na pumapasok sa katawan natin. Oo. At mga pagkain na sobra yung preservatives, additives, sugar is also one of the diet na dapat ingatan natin. Kasi anything na magbibigay ng sobrang stress sa kidney as a filtration system, hindi talaga ito magiging okay sa kanya. Kaya yung asin, isa lang yan. So pati asukal. Delikado rin, nagpapalapot ng dugo yan. Ito pa, Doc Algie, ano naman ho ba yung mga posibleng sintomas na may problema o nasira na yung ating kidney? Sad to say, ang kidney, kaya 90% of kidney patient, hindi nila alam na may problema sa Walang kidney. sintomas? May symptom pero similar sa other condition. Parang normal lang. Panghihina, pwedeng yung mga difficulty in urination na pag-iihi ka, yun, medyo ano yun. Pero nangyayari yun kapag medyo lumalala na yung kidney problem mo. Pwedeng yung iba, pag umiihi, kadalasan mabula yung ihi. Yung bula sa ihi, sometimes normal naman yan. Pero pag lagi na, parang ang kapal-kapal ng foamy na talaga yung urine mo, sign yan that your kidney is something wrong sa yung kidney. Pwedeng yung ihi mo,
darker yung color niya. Kasi yung kulay na light yellow, tolerable yan eh. Oh, kasi baka merong Oo. nainom na... Kasi makinakain natin, Oh, diba? Pero kapag ang ano mo, light orange to orange, dark, At palaging ganun. at laging gano'n, ibig sabihin you're highly dehydrated or there's something wrong in your kidney talaga. Mm-hmm. O pwede rin ang ihi mo, sobrang baho. Tapos lagi kang uhaw. Feeling mo lagi kang ganun uhaw. ba yun? Pag Oo, laging na pwedeng yun. Tapos pwede rin yung puppy eyes. Yan, isa yan, yung masyado malaki lagi ang eye bag. And also, pamamanas. Yung mga symptom like pamamanas, dumarating yan kapag medyo hirap na yung kidney. Abay, Yun nga ang nakakalungkot doon dahil ang kidney nagpaparamdam ng maraming symptoms once na ito ay medyo nandun sa point na breaking point. mhm. Kaya maraming mga kababayan tayo na susurpresa na lang, taas ng creatinine ko, taas ng ganito ko. So hindi nila masyadong nare-realize na at the moment na nagsisimula pa lang to, yun pala. Kaya pag lagi kayong pagod, feeling nyo kahit nagpahinga kayo, parang pagod pa Hapong-hapo ka, rin. no? Oo. Lagi kayong low blood, nag-iron supplement na kayo, pa-check kayo ng kidney. Magpa-check up na. Ayun. Pa-check up kayo. Naku. Hoy, sa ating pong pagbabalik mga kaibigan, alamin po natin ang pinakamahalagang tanong. Yan na. Mamaya ho yan, paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating mga kidney? At sa mga nakaranas po ng kidney diseases, ano nga ba ang dapat po nating gawin? Yun, mahalaga po yung mga Importante tanong yun. na yan. Yan po isasagutin po ni Doc Algie sa ating pa rin pong programang sa pagbabalik pa rin na ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. Number 1. Ako si Luther ng Laguna. Mahirap pag acidic, sinisikmura ako kahit hating gawi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Okay, balik po tayo mga kaibigan. Nako, ito pa rin po sa ating programang The Secret of Health. Ito pa rin po ang inyong lingkod, si Ray Sibayan. At ako naman po si Doc Algie Pabla. Doc, yung mic natin. Yan. Ang The Secret of Health yan, ay hatid po sa atin siyempre ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para tayo ay makaiwas sa mga pagkakasakit. Yun. Ang Santon Plus Gold po ay herbal supplement na may pinagsama-sama ho ito. Ano ho? Pinagsamang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural, kaya walang side effects ang Santon Plus Gold. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok po ng Santon Plus Gold, abay magtungo lang po sa pinakamalapit na mga drugstore. Ano po? Kasama na ho dyan ng Mercury Drug, ang Watson's, TGP, South Star Drug. Pwede rin pong mag-order online. Ha? Shopee, sa Lazada. Ha? Malapit na yung 99. Yes to Health 2011, hanapin po nyo. At sa Yes to Health office sa Quezon City, maaari din pong tumawag sa Yes to Health hotline 0969-627-1262. Ulitin ko po ang Yes to Health hotline po. Huwag po ninyong kalilimutan, isulat na po ninyo 0969-627-1262. Yun. The Secret of Health. Naku, ang dami mga nagtatanong na Doc Algie, no? Kaya nga, Tuloy dami tayo. nakaka-relate. Oo, tuloy tayo sa ating discussion ngayon pong gabing ito tungkol pa rin po sa ating pinag-uusapan. Doc Algie, unahin muna natin ang prevention. Ano po? Ano ho ba ang mga dapat gawin para maingatan natin ang ating mga bato, di ba? Oo, Kidney. So, we need to focus more on prevention kasi alam naman natin na yung pagkasira ng ang kidney ay isa sa pinakamatibay na organ. As one of the filtration system. Isa yan sa pinakamatibay. So, hindi naman pala madaling masira. Hindi ganon. Pero, pag ito ay nagkaroon ng problema at hindi mo talaga Tuloy-tuloy naagapan,
talagang didire-diretso to. At marami talaga ang nagsasuffer from kidney failure. So kailangan natin na yung standard ng natin, ng nutrition, yung pag-iwas sa mga nakakasira na obvious naman, yun ang ating babantayan. And always check your symptoms. Pag meron kayong symptom, huwag kayong mag-atubiling pupunta sa doktor, papacheck up po kayo. Kasi yun yung makaka-determine if kailangan mo nang gumawa ng something para sa inyong kidney. Yun. Huwag kayong matatakot sa mga doktor. Ito pa, Doc Aldi. Ano naman daw ho ang mga dapat gawin at ingatan kung ang isang tao ay mayroon ng kidney diseases? Ayan. So, unang-una sa lahat, proper hydration. Yan. Kasi ang kidney naman natin, hanggat nakakaihi tayo, ibig sabihin, we have something na pag-asa para hindi mag-develop yung pagkasira totally ng kidney. Our body is 60 to 80 o 60 to 70% na tubig. Yes. So, tubig talagang primary need natin. So, pwede tayo mag-consume ng mga pagkain, especially yung mga sa herbal medicine. Marami nagtatanong sa akin, Ray, nakakasira po ba yung pag-inom nito, pag-inom ng ganyan? Actually, bibihira sa herbal medicine ang masasabi natin pag ininom mo na araw-araw ay masisira yung kidney mo. Actually, most herbal medicine nga is kidney friendly. Especially kung meron siyang diuretic nature. Kasi nakakatulong siya para maging masigla yung kidney sa paglalabas ng lason. Yes. Kung diuretic, marami dyan. Yung mga sambong, luyang dilaw, luya, moringa. Yan. Maraming nagagawa yan. Tapos, kinakailangan, i-lower mo yung blood pressure mo. Sikapin na ma-lower yung blood pressure kasi nga, yan nga nagpapahirap sa kidney, kaya nasisira siya Pati yung sugar mo, i-lower din, i-manage, and iwasan yung pag-take ng too much salt. Sabi ng World Health Organization, 2,000 milligrams. 2,000 milligrams. Sorry, 2 grams or 2,000 milligrams. Alin man dyan? 2 grams to 2,000 milligrams. Kasi yung 2 grams, 2,000 milligram yan pareho lang. Yun ang limit natin in a day. Correct. So, equivalent niyan siguro mga 1 tablespoon of salt in a day. Tapos iwasan yung pag-inom ng mga painkiller na hindi naman kailangan and any medicine na kapareho nun. Tapos mag-exercise regularly. Alam niyo kung bakit? Malaking bagay yan. Ang pagpapapawis pala, Ray, is malaking tulong sa ating kidneys. Kasi although magkaiba sila ng nilalabas na toxin, but they have the same purpose. Talaga. Yung mga laso na nilalabas ng kidneys natin sa urine, merong mga particles sa pawis na almost the same. Sa pawis pwedeng ilabas rin. Yes. So it will lessen the burden of our kidneys. Yan, Kaya pag mahalaga ang nagpapapawis pagpapawis. sa isang pag-aaral nakita nila na yung EGFR natin, yung filtration rate ng ating kidney, tumataas. Talaga. Kapag tayo ay nag-exercise kadalasan. Ano lang, hindi kailangan tumakbo or whatever. Hindi naman. Kailangan pawisan. Oo. Ayan. And also, control your weight. Ayan. And also, follow a balanced diet. All low o sobrang baba masama at sobrang taas masama din. So, Ibig sabihin, doon sa ka salt, sa gitna. sa gitna ka lang balance. Neutral. Diba sa salt, hindi pa pwedeng Moderate. walang salt. Hindi rin pa pwedeng walang mineral, pero hindi sobrang dapat. Dapat in moderate lang, hindi moderate na. Ha? If you have high cholesterol, moderate your cholesterol level, cholesterol intake kasi nakakapagpahataas ng BP yan And also, know your family history. Kasi kung nalaman mo na mayroon pala kayong danger sa mag-ingat development ka yan, na. mag-iingat na. Oo, And doble na. Oo. check your symptoms Yan. and consult your doctor. Yun. So kung meron ka na talagang confirmed kidney problem, mas lalo kang laging bibisita sa doktor mo para maiwasan mo yung later on dialysis na Kaibiganin mo si kailangan. Doc. Wellness is one of the best Okay, way matatakot. to prevent. Kaya nga yung mga supplement, maraming tatanong sa akin, Ray, hindi ba yung Santon Plus Gold ay araw-araw ay nakakasira ng kidney? No, actually. Wala Because ganun. walang ganon. Pagkain yan ito ay malaking tulong as nutritional support sa every organ of the body including our kidneys. May tanong tuloy si 09296501. Sabi niya, kahit po ba ang batay pwede magkasakit sa kidney? Yes, pero sa talaga? pag-aaral, hindi masyadong marami ang mga bata na wala ngang data na gaano ba karami sila. Pwede sila magkaroon ng mga genetic disposition or congenital. Yun. Or usually, nagkakaroon silang nephrotic syndrome, infection, Ayun. that causes acute kidney damage that later on pwede naman maayos. Kasi sa bata mas healthy pa yun. Magkaiba sila kasi ng development compare mo sa adult. Correct. Kaya yung mga bata medyo hindi pa masadong doon. Pero ingatan nyo rin. Ingat pa rin. Ingatan nyo pa rin. From 09284009, totoo po ba na pwedeng magka-problema sa kidney pag madalas uminom ng mga gamot? Tulad daw ho niya, nagtitake daw siya ng glutathione. Wala namang At mataas na vitamin C para sa balat.
Kailangan nga natin ng vitamin C kapag tayo may kidney problem din. Supplemental na pag-intake naman, wala akong nakikitang problema. Unless siguro sira na yung kidney mo. Kasi ganun intindihin natin na kapag ikaw may sira sa kidney, any supplement or vitamins kapag hindi na kaya ng kidney mong i-handle, hindi niya talaga kakayanin. Kaya don't wait for the time na yung kidney mo hindi na talaga kaya. Ayun. Kasi kahit anong i-take natin, good or bad, talagang papahirapan na rin yung kidney natin sa filtration. So yung pag-take mo, kung healthy ka naman, wala naman ako nakikitang problema doon. So kung supplement po yan na FDA approved at regulated naman yung pag-take natin. Alright. Tungkol po sa Santon Plus Gold, Doc Aldi, mula kay Nerissa Ebreo, kung para po sa mataas sa cholesterol, paano po inumin ng Santon Plus Gold? Take lang kayo ng pinaka-normal dosage. For example, 1 capsule 3 times a day before meals. Yan, pwede nyo i-take yun. Kung may maintenance kayo, okay lang, walang problema. Kasi friendly naman yung supplement sa mga iniinom nating gamot. Hindi sila nag-aaway. Alright. From Ronnie Cruz, Santon Plus Gold, very effective supplement po sa akin. 2021 pa raw, due to heavy drinking, I was hospitalized. After that, I take Santon Plus Gold. Araw-araw do po. At healthy lifestyle na. Effective sa kanya. At sa lahat. Naman. Di ba? Marami talaga, Reyna, nakikita natin yung mga testimonies nila na araw-araw nakakatulong talaga sa kanila. Kasi sustansya po yan. Kumbaga ito yung sustansyang hindi mo na kailang paghirapan pa ba to Wala kayong assimilate. masyadong worry. Hindi kayo mangangamba. Opo. Sa Santon Plus Gold. Subok na po yan. 2011 pa lang nasa market na tayo. Yes. The Secret of Health. Okay, ito na. Ang exciting part ng ating program. Bago tayo magpaalam, Doc Algie, i-announce muna, Doc, yung dalawang lucky sharer natin na mananalo ng Santon Plus Coffee Gift Packs. Ayan. So ito yung maswerteng mananalo. Dalawa po sila. Pares babae. Wow! Okay, Ayos. si Ma'am Congrats. Mirna Villanueva de la Cruz and Congrats Ma'am po. Cel Abuan. Yun. Oh. Congratulations po sa inyo. At syempre, para po sa inyong mga premyo, abangan po ninyo ang mensahe mismo ni napakagandang executive producer natin, si Binibining Pichi Gonzales. Ay! Ano yan, Doc Aldi? Tayo ipapaalam na. Ang bilis naman ng oras. Pwede bang... Habaan pa, no? Yan po ang kabuuan ng ating programa, Doc Aldi. At sana may marami kayong natutuhan sa ating naging paksa ngayong gabing ito tungkol po sa pangalaga ng ating bato or kidney. Tandaan po natin mga kababayan, health is wealth, kaya palagi unahin po ang ating kalusugan. Healthy lifestyle, diet at exercise. Yan, mahalaga yan, exercise. Kaya ako nagbabike na. At kung hindi po ninyo para subukan, Santon Plus Gold po, para always feeling healthy araw-araw. Tama po yan. At palagi po rin tumutok dito sa ating programa, The Secret of Health. Kasi dito po magbibigay kami ng sikreto, tamang impormasyon para sa pangangalaga po ng ating kalusugan. At syempre, kita-kits ulit sa susunod na palatuntunan. Ako po Walang si Doc Algie Bacla, ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Ray Sibay para po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. Dunkin!